Ayan. So, Yes! We're here! Nandito ating first. first. Ito. Di ba first pa lang? First pa lang. Okay. Unang-unang welcome to our Project Arako. Tarakitin na. Project Tarakitin na. Arako. Ulitin natin. Ayan. Welcome to Project Arako. Ayan. With I am Mom Shi MJ. and Mom Shi Karen. Yan. Bakit ba kami nagsama ngayon? Oh, okay. Wala pang reunion ng mga magaganda ngayon. Ano lang, sadyang kailangan lang naming magsama para sa isang advocacy that we have in common. Yes. Bilang mga nanay at bilang mga magulang Ng ng mga ng mga nagagwapuhang ganun. Paano naman Yan. matuwa sila na? Of course. Okay, so syempre since this is our very very first na episode namin. So, parang we would like also to share of course our parenting styles mo. Oo, Parenting diba, styles. Bilang mga Ayan. magulang, Yes. magpe-parenting 101 daw muna kami. Kumbaga, i-discover muna namin kung sino kami bilang parent. Yes, ang hirap nun. Mahirap mag-discover. Wow. Mga scientists lagi nag-discover, Yes. feeling ko mag-discover mga archaeologists, mga ganyan. Pero ngayon, subukan natin i-discover yung ating pagiging magulang o parent dito sa ating Project Arako. Pero bago yan, Sige. ano nga ba yung meaning ng Project ng Arako po? Project Arako. Ayan. So, Arako meaning for addiction, recovery, and counseling programs. Ayan. So, ano talaga siya? One of our advocacy, of course, as parent, we would like to really have yung community din Oo. that would also help us. Kasi nga, siguro we are in the same path then that we want to have a safe space for our children, most especially kasi with this project na to, hindi lang siya yung mere seminar or Oo. something kasi syempre as a mother meron tayo, di ba? Meron tayo. Niyan. Meron tayong instinct na taking care of Our children. Ganyan. So that is one of the things that we want to we want to achieve, kumbaga. Dito sa project na ito. So, we want to embrace a safer community, and we know that out there, mga momshi, mga parents din kagaya namin, you also want that for your kids. So, we don't have to name yung mga dangers that we have in our community or in our society. We don't need to kasi aware naman tayo. Every day sa social media, dumadaan yan sa feeds natin. Alam din natin yan, aware na aware din tayo. So, alam din natin or aalamin din natin kung ano as parents yung ginagawa natin to make our children safe. Di ba? Yes, true. Unang-una. True. Yes. Ako magtatanong sa'yo. Ako talaga ang una. Oo, Hot seat. Ako Sige. sige. Tatanong. So, Babalikan tanungan kita. tayo. Ayan. Sige. Okay, sige. Tanungan tayo. Una, ako may question is, ganito yun. Kasi, isa pa lang yung anak ko. So, isa pa lang po, mukha lang 10. Kasi minsan ginagano, ilan ba yung anak mo? Mukha lang pong 10 kung yun yung nasa isip nyo, sasabihin ko na. So, yeah, may mga anak-anakan lang din naman tayo. Pero biologically, may isa lang po tayong anak. And aking Hans, hello Hans. Hello, Lily. He's now 9, turning 10 this coming June. So, si Hans, I had him, so 25 na ako ate. So, 25 years old na ako sa kanya. Medyo mahirap. Mahirap na sa mga kagaya ko na it took me 6 years, medyo matagal din, no? Parang gusto ko. Kaya, good thing kasi, younger ako when I learned na medyo mahirap akong mabuntis. Oo, kasi so my OB said, baka kailangan mong ganito. So, sobra ang maintenance ko sa aking weight dati. Di ba? Sobra yung pagkain, yung ganyan dati. So, kasi sabi ko, gusto ko may isa man lang, di ba, makaisa. And then, for 6 years, nagantay din ako na ganyan.
until the point na parang feeling ko kahit wala na. Feeling ko kahit wala na, may mga pamangkin naman ako. And honestly, sinabi ko sa ate ko, aga nakati ado. Ako naman, parang, di ba ganon? Yan, si mag-aalala, oo, parang yun siguro. oo. Okay. Tapos bigyan mo ako, sabi ko. Tapos parang ang dali. So, parang ang dali nun. So, that's the beginning of before ako maging parent or before ako maging mother. Of course, I prayed for it. Pinagdasal ko siya. I said, Lord, the prayer was, Lord, if you trust me well enough na buhayin, nabigyan ako ng isang buhay at sa tingin mo kaya ko na buhayin yung isang tao galing sa akin, then give me one. And then so when I had him, kakagaling ko pa ate sa hospital. So parang yung formation talaga na pagiging parent, na dengue ako noon. So parang alam mo yung kaba ng nanay, then you have a baby. Tapos kaba mo talaga na, Lord, sana buo, sana ganyan. So, yan. Nagsisimula doon, di ba? Yung formation talaga ng mindset mo bilang nanay. Hindi. Okay siya. Buo siya. Buo yung kamay niya, buo yung paa niya. Lahat ng ganon, magiging okay siya paglabas. And it begins there, no? Magsisimula doon until sa yung ipapanganak mo na siya. And then, non-stop na yung pagiging nanay mo. Non-stop yung pagiging nanay. So, nagkwento muna ako bago yung tanong. Sige lang, kayo yan. Diba, habang binubuo sana yung tanong, Sige. Yun, no? Kasi ako wala akong point of comparison. Ako talaga, parang ever since, ganun ka din ba ate? Parang, I don't have my mom to ask kasi anong gagawin ko and all those. Andyan yung ate ko, but of course, hindi rin naman siya, parang baby, young mom din siya. So, kumbaga, ang experience lang natin is tagabantay tayo ng mga kapatid. So, yun hanggang doon lang. Pero when it comes sa sarili mo ng anak, may mga bagay kang, were you also at that point na you have to search and read a lot? Online, yung alam mo yon, yung parang, kasi academically parang, we are, intellectually, ganyan. Tapos, automatic na nagre-research lahat. Yung parang binabasa mo na, totoo ba to? Ang nangyayari kasi may symptoms din ako. So, were you at, sa una yung anak? Ano ba experience? Wow! Di ba parang recall tayo, di ba, bilang nanay? Recalling. Charos. Recalling. Ako kasi siguro hindi ako masyadong makarelate when it comes to yung nag-aalaga ng younger. Okay. Kasi hindi naman ako only child at that moment. Pero siguro meron kasi si mother na nag-aalaga rin sa half brother ko nun. So parang ako alam mo yun, parang very free ka. Na wala kang inalagang mga baby, adding, mga ganyan. So nung syempre nung buntis ako, parang totoo ba yung nangyayari? Parang gano'n. Na, okay, buntis ako. May baby sa tiyan ko. So, ano nang next? Parang gano'n. So, parang siguro at that moment, ready naman siguro kami nun. That time. I was also 24 nung nanganak ako. Nasa age. Oo, yung gano'n na Tapos, ang lang sa akin kasi na CS ka pa. Parang, aray ko. First mo pa lang. Diba? First mo pa lang, parang CS ka agad. So, parang, yung fear, lahat na ng nandun, yung kaba, na, may baby na, parang yung nung lumabas na siya, may baby na talaga na alagaan mo na. Of course, hindi naman pwede na, okay, alagaan ko siya ng ganitong oras, mamaya, bahala ka na, parang ganon. Hindi naman siya po pwede. So, parang, siguro na-realize ko na nung yung pinaka first na yung pinatong na siya sa'yo for cuddling and parang sabi ko, ito na pala yun. Yun na yun. Parang, okay, let's start. Parang ganyan. So, although, when it comes naman nung sa hospital, actually, yung dalawa is
yung father naman kasi nila yung nagpalit ng diaper, yung mga ganyan, yung mga first na ganyan. Although, syempre, alangan naman si daddy lang lagi, so pati ako, naki-change and diaper, mga ganyan. Pero like what you said kanina, yung magre-research, ganyan-ganyan. Yeah, I was there also, yung mga ganyan na mga kwan. Lalo na nung, yung panganay kasi namin was, meron siyang jaundice at that time. So, di ba, nakababad talaga siya sa light nung time na yun. Tapos, nakatakip yung mata niya. Parang, alam mo yung mother instinct mo, yung awang-awa ka ngayon na... Pinagdaanan din diba? yan ni Hans. Ang hirap. Parang, di syempre magre-research ka, ano yung dapat gawin, ano yung hindi, ganon. Although, syempre naman, thankful naman tayo sa mga doctors kasi they were able to guide us through yung mga ganyan and yung proper way on how we will handle yung mga ganyan na jaundice, how will we expose, diba yung mga exposures nila sa sun, ganyan. So, yun. June din ba siya pinanganak o July? October. O yung rainy days talaga. Kasi diba? ako rin, June din, walang araw. So, paano mo siya papaarawan? Under the light, ika-cover mo yung eyes niya. CS ka pa, so hawak-hawak mo yun. Diba parang lahat na parang biglaang, okay, this is your challenge. Parang gano'n na yun nangyari, kaya diba? superwoman talaga ang tawag pag sa mga babae pagkapanganak kasi diba, challenge yun, nagstay ako ng mga ilang araw din sa hospital, so ilalagay mo siya dun sa salamat sa mga nurses. Yes, of grabe yung mga course. nurses nung time na yun, parang full support pati yung doctor kasi hindi ko din alam kung paano ko ginawa ate. Nandun ka sa mother and child room tapos dadalhin mo yung baby doon sa tapos pag umiyak papadedehin mo kasi hindi rin nag-latch kaagad si Hans. Same. Hindi siya nag-latch kaagad. So, kasabay ko yung may bata na may young mom. Then, syempre, challenge ako kasi mas matanda tayo. Nakikita ko talaga try niya. So, parang extra challenge. Ako, ang mindset ko talaga ate noon, doon ko naalala lahat ng sinabi ng nanay ko. Noong mga time na sinisermonan niya. Yung mga time na tatamad-tamad tayo ng high school. May effectivity pala yung ganyan. Tapos naalala ko yung sinabi ng nanay ko. Sabi niya, pag nanganak kayo, huwag kang iiyak-iyak. Sabi niya ganyan, huwag kang iiyak-iyak kasi yung energy mo daw sa pag-iyak, ibuhos mo na lang sa pag-alaga. Kasi ganito yung kwento ate. Yung may isa sa kapatid ko, I think yung pang-anim. Nanganak si mama sa SNU dati. May isa siyang nakasabay. Tapos nagsisisigaw. Ayoko na! Ganyan, di ba? Ayoko na talaga. Tapos sabi ng nurse, pang ilang anak niya na yan. Di ba? So, pang ilang niya na yan. Sinabi niya na naman ng last, ayaw daw niya. Ganon. Sabi ng nanay ko, never do that. I mean, hindi to stop you from expressing your emotion or something. Pero sabi niya, the same effort, the same energy na inilalabas mo pag sumisigaw ka at umiiyak ka, kesa sa yung subukan mo, i-discover mo kung paano. Na-experience natin yan. Paano ka iiyak? Ang sakit ng hiwa mo. Hindi ka makaiyak talaga. Hindi ka nga makaubo, hindi ka makaimik. Kaya tawa nga lang masakit na Totoo. Doon yung na-experience, yung tumatawa ka pero masakit yung nararamdaman mo. Yung tumatawa ka pero kailangan mong i-press kasi masakit siya. Kabiglang lumuwa. Ayun yung nakakatakot rin kasi yung fear na gano'n. Diba? Sa mga nakaka-relate sa atin na mothers, bakit po namin sinimulan sa kung paano? Kasi pareho kaming nanay. Sinimulan namin yung formation kasi kapag lumalaki yung bata, honestly, binabalikan natin kung paano natin sila ipinanganak at paano natin sila ipinagbuntis. And parang pagkabiglang syempre, yung lahat ng dream mo habang nandun siya sa tiyan mo, yung kausap mo, baby, paglabas mo, magiging mabait ka kay mama, and all those things, di ba? Magiging healthy baby ka. So, aminin natin lang, hindi moms have yung mga pinapanood natin, ingat tayo na hindi, di ba? Kahit na hindi tayo superstitious, yung mga myth, naniniwala tayo kasi baka nga, malay mo. Baka lang totoo. Kung masyadong manood sa mga ganito, kasi baka yung mga ganyan, di ba? Dati, nung hindi pa ako nabubuntis, parang inisip ko, parang,
masyado naman yatang ano. Pero nung buntis ako, subconsciously, May may mga biglang na-follow mo yung Oo. mga sinasabi, no? sabi nila bawal to. Bawal kung So, ano-ano. hindi mo talaga gagawin. Mm. Bawal kainin, hindi mo talaga kakainin. Oo. Kasi nga naman, bakit mo hindi ka pwedeng mag-risk kasi buhay yung nandoon. So, Yes. bilang parent, pinagdadaanan pa natin yan. Yung maternal instinct, ate. Yes. Paano sa'yo, paano siya nag-evolve sa'yo kasi yung 24 years old, Oo yun, nga eh. tapos yung ngayon. Same tayo na 24 no? Parang gano'n yan. Paano ba yung transition ko? Since tatlo sila, no? Mm-mm. Tatlo sila actually, pero yung bunso kasi namin, premature siya. So, angel na namin siya. Pero yung siguro yun yung pinaka difficult times kasi hindi mo alam kung may pinagdadaan ka bang depression or something, 'di ba? Every naman tayo na nanganganak, meron tayong post-depression na sinasabi. Postpartum, mga ganyan. So, mas lumala siguro yung sa akin, although hindi ko siguro siya ramdam. Okay, yun yung sigurong challenge sa akin, no? Yung transition, since tatlo sila. Yung transition, yung first, siguro, sino ba si husband siguro makapagsabi kung ano yung mga ugali ko at that time. Pero feeling ko, at that moment, kailangan mo lang talaga yun, di ba? Oo, parang, siguro nung pagpanganak, sa first, syempre adjustment stage. Okay pa tayo dyan. Oo, medyo siguro mas easier, sabihin na natin, kasi siya pa lang yung naalagaan mo. So, all the focus, all the attention, the time, nasa kanya. So, lahat ng, syempre, pagpapadede, and pagpapalit, pagliligo. Kasi routinary yan natin, no? Na everyday, di ba, ganun yung nangyayari. Every 2 hours, magpapadede ka. Every, magpapaburp ka pa, So, yun, parang, nung meron na yung second, so, challenge na yan talaga. May baby ka, may toddler ka. Tumatakbo, may hawak ka. Ang kulit-kulit, yung mga ganyan. So, siguro yung transition na yun, although, honestly, para sa akin siguro, swerte rin kami. Kasi yung panganay namin, hindi siguro kasi siya napilitan to have an adding. Kasi siguro at that moment, ready na rin siya magka-adding. He was the one actually asking for an adding. Okay? Kaya siguro wala kami na-experience yung sinasabi nila na nagsiselos yung panganay. Oo, yung mga emotional diba? transition ng bata. Yun kasi pag ganun kasi siguro mas mahirap. Pag nagsiselos yung panganay or yung isang i-balance. Oo, di ba? So parang hopefully that we were not able to make him feel jealous of the adding. Okay? Syempre yung ginawa namin at that moment, luckily rin for me is that my husband was also hands-on. So yung sa panganay namin noon is may bonding rin sila together. Okay, parang hindi rin naman talaga siya na OOP kumbaga. Okay, baka the baby. Bigla kong naalala, ate. Oy, yung husband ko baka sabihin niya, bakit di mo sinasabi sabi niya, biglang, hindi. Oo nga, I also have to admit, na hindi rin ako gaanong nahirapan kasi may nurse ako sa bahay, yung husband ko rin ay nandoon. So, andun yung ate ko when I gave birth. So, even during nung magde-decide na if we're going to CS or not, medyo talagang ayaw ko pa sana eh. Di ba, andun ka pa sa pag-asa na sana sa operating room lalabas na siya. Pag-asa pa. Kaso depende sa case. So, in my case, talagang hindi siya lumabas ng Hindi ako nag-labor ate. So, kapag kwentuhang labor, wala yung pain. Yung sabi nila. Same kami, no? Oo, di ba? So, parang nakaka-relate din. Hindi ako nag-labor kaya kapag binabanggit yung pain, yung pain. Questionable sa amin yan. Kasi hindi na nga kami makarelate. So, that's before. So, yung pain is after. Ngayon na yon. So, yung mga, yung masakit sa likod-likod, yung mga ganyan. At itong pag-gain weight namin ay yun. Doon tayo. Kasi after na. So, sa mga part na yon,
nung sinabi nilang pag hindi ka ba tumayo, hindi ka lalabas ng hospital. Diyos ko, ayaw ko sa hospitals. ayaw ko pa sa hospitals. First trauma sa akin yan. Yung mama namin, di ba, matagal siya sa hospital. So, ayaw ko sa mga ganyan. So, kailangan kong bumangon. Hindi ko kailangan kong umuwi. Umupo, so, mga ganyan. maglakad. So, when naglakad na at binuhat na ang baby, syempre, as in yung focus mo talaga ate sa baby, di ba? Sa baby. Wala kang pakialam sa mukha mo, hindi ka nagsusukla, hindi ka, yung mga ganyan. So, ang nag-aasikaso niyan actually is yung tao sa, yung pamilya mo. So, very lucky tayo dito sa atin. Very lucky din tayo as Filipinos and as Cordillera, dito sa Cordillera. Kasi, parang kasama na yun sa culture that husbands should be there to assist. If not husbands, may in-laws o meron kang mga yung kapatid mo. And we were very lucky. Pareho yata tayo ate na yun, yung unang pagligo, hindi ka pwedeng magbuhat. Although kinukwentuhan ako ng husband ko na gusto mo din ba kainin yung parang pinakain doon sa tita ko sa Mountain Province. Parang sabi ko, wag! Ayoko! Yung pinapasabaw daw kasi nila yung meat na may andun pa. Anyawag na giant. Yung kiniing na fresh na pina-dry sa sana, tapos andun pa yung decomposer, so parang fresh na fresh kasi mabilis ka daw lalakas doon. So from there sabi ko, Diyos ko, hindi pwede, hindi kaya, hindi kakayanin. So pagdating sa yung pagkain, hindi na ako mag-iisip kung anong kakainin ko. To the point na feeling ko na sana nasanay na ako na minsan sinusubuan ka pa, minsan pinapakain ka pa pag hindi maganda yung pakiramdam mo. May mga hindi rin magandang pagkakataon kasi umiiyak tas tulog kayo pareho, tas ikaw yung kailangan ikaw so kakabain mo. Oo, yung mga transition na yun. Ang hirap ate, no, kasi nagbasa na tayo. Akala natin, alam na natin. Yung mga expert mo, yung mga sabi nilang na expert advices. Hindi mo rin magagawa lahat yun. Kasi it would depend on your kid, on you, di ba? On your situation, on your circumstance. Kasi minsan, sabi ganito, pero pag ginawa mo, ayaw, hindi pwede. Ayaw ng kid, hindi rin pwede sa sitwasyon mo, sitwasyon ninyo bilang pamilya. So, totoo yung maternal instinct na pagdadaanan. Pero, may circumstances din na kailangan mo ring i-control. May mga sitwasyon din na kailangan mong i-control. Which is, ito nga tayo. May sa sa parenting, na may mga cases din na, lalo na pag, yung nakasanayan natin, yung sa pagkain unang-una, while they're growing. Hanggang anong age ka nagpa-breastfeed ate? Yung panganay kasi parang 7 months lang because I have to go back to work. And parang yung sayo, yung mahirap talaga lumabas yung gatas from me. Na, ayan, thank you rin sa tita ni Curtis, yung pinsan ni husband. Kasi, actually, nakasabayan namin siya sa hospital. Yung time na yon kasi magka-age na rin yung anak namin. So, siya yung nagpa-dedepiman. Kasi nga, hirap din ako talaga nung first. Kaya sabi ko, okay, kahit gusto nga yung mag-pump sana, na may iwan akong gatas kay Curtis yung time na yon, hindi nga siya possible talaga, as in parang wala. Parang wala. Although sabi naman ng doctor is kung napapaburp naman namin siya, ibig sabihin kahit paano nabubusog naman siya. So yun. Although yung sa second namin, masagana siya sa gatas. Hindi ko sexy ka pala kasi nung una Oo, nung una sexy tayo, di ba? Payat kasi walang kaya sabi niyo walang milk. Yun yung asar nila nun, di ba? So yun, siguro, yung ano pa ba sa akin, yung sa kanya, nag-stop ako siguro, mga 1-year-old na siya. Yun yung mas matagal yung sa second kasi yung time naman na yun, hindi naman ako nag-work. So, talagang na rin siya ng breastfeeding. Tapos, tsaka lang siya nag-bottle fed
nung after na yon. Kasi medyo ayaw, hindi ko alam kung ayaw niya or may gusto siyang ibang flavor siguro yung time na yon. Although I was still trying to hindi ko ginawa yung lalagyan daw ng sili para Ma-stop, siya. oo. I did not do that kasi I know that the kids sila May rin gusto naman siya, ang magsasabi, 'di ba? Kung ayaw na nila or something. Yung panganay ko kasi since yun nga yung hindi masyadong yung gatas ko, kahit papaano we had naman a permission na magpa-bottle fed. Although thankfully ito siguro advertising ba to? yung breastfeeding anong tawag doon? Breastfeeding group dyan sa Baguio, okay, yeah. di ba? I've known them nung yung sa third namin. So, all the while, sana sabi ko nga na-meet ko sila before yung panganay ko kasi nga, I didn't know that yung baby rin lang mag-stimulate yung sa gatas. Sa gatas. Yes. Oo. Parang itry mo lang nang itry so that it would be stimulated. Oo. And yun na rin yung paglabas ng gatas. Kaya sabi ko, ay, sana kilala ko kayo noon. At least man lang kahit papano, siguro 1 year old rin nag-stop yung isa or siguro how many years pa na So, yun. Alam mo kung anong age sa akin natin? Sige, game. Nag-stop siya at 6. So, actually, yun sana gusto kong itanong. Kasi parang, the beginning was difficult. Mahirap talaga kasi nga inverted. So, I had to use some... So, tinuro sa akin ng isang pinsan namin yung meron yung nipple, rubber. Oo, rubber. So, syempre, since mahirap siya nung una, I think, kahit bawal sa hospital, sila yung bumili ng medyo mahal na gatas, diba? So, kailangan ng mahal na, so, nagpabili sila sa, na kailangan yun. Kasi gutom na yung baby. Oo. Pero every now and then, balik ako ng balik. So, kanina habang nagkukwento ka, biglang nagpa-flashback. Balik ako ng balik doon sa my nursery, doon sa my NICU. Sa my NICU. Kung papadede na ba, every 2 hours, babalik talaga ako dyan sa maglalakad. So, since, buti na lang, madi-discharge ang mother before yung pag nakaniki yung baby. So, nandun ako sa mother and child care. Tapos, syempre silip ka nagsilip, papadidinin mo. So, paulit siya ng paulit. So, buti na lang yung nurse, mabait din sila. So, sige lang mami, sige lang, ganyan. So, andyan yung ate ko din na nurse na, sige lang, press mo, allow mo to, yun nga sabi mo, the baby will stimulate. Hanggang sa natutunan na niyang mag-latch. And then, continuous na. So, at 2 months actually, I have to work. So, ang gagawin ko sa umaga, magpapump talaga ako. And then, ganyan kaliit yun, no? Pero every 2 hours, ang hirap. So, the truth is, meron pa akong parang, ang tawag dito, MacGyver thing. Ang ginawa nila sa hospital is to, alam mo yung syringe ba yun? Medyo number 10 yata yung 10mm, sabi ganyan. Tinanggal yung, you have to latch that on your nipple and then hilain mo. At first, parang okay lang. So, yun. Tapos yun yung ilalagay ko. Ganun ako mag-pump kasi hindi kaya ng breast pump. Pagtagal na ate, ang sakit na. So, yun yung, masakit na talaga kasi nafo-force na siya, magsusugat na siya. So, yun yung isa pa na challenge doon talaga, diba? So, iba-iba. Sa iba, magpa-pump ka and then okay na. So, meron nga yung machine, diba, na napapadali yung pump. Tapos, yun, in my case, ganun talaga medyo pahirapan. But the reason why then na I continued, kasi kinestyon din ako nun bakit grade 1 na siya? Hindi mo ba ititigil? I have friends from yung mga doctor, OB, na sabi na, hindi naman sinabi you have to stop if gusto pa niya. Kasi, hanggat gusto pa niya, at hindi naman yung sobrang messy sa in public, hanggat naglalakad pa siya, okay din yan para sa'yo bilang nanay. Because of yun nga, breast cancer, iwas breast cancer. Kasi pag, hanggat meron pa pala siyang, meron ka pang, may gatas, ang tawag dito, yung bubo. Oo, bubuo rin kasi siya. Kasi magbubuo din kasi siya, kaya
nung nag-work ako, ng 2 months pa lang siya, ramdam ko pag gutom siya. Masakit. Bumibigat to. Masakit. Tapos masakit. Na yun. Oo. So pag hindi ako humabol at 4 p.m. sa hapon, grabeng tiga. Masakit. Masakit po. Tapos so, what you have to do is, hindi mo naman pwedeng padedicate agad kay baby, di ba? So parang may breastfeeding 101 na rin tayo. Yes. Kailangan mo pa yan na kailangan mo pang maghugas, kailangan mo pang palamigin, tapos kailangan mo pang i-dump ng warm, yung mga Para ganon. medyo mas madali siyang lumabas rin lang. So how did I know about those? I saw my mom doing those before. Sabi ko, weird. Ang ginagawa niya. So, sabi niya, hindi pwedeng magpadede. Hindi pa pwede magpadede pag pagod na pagod ka. So, kailangan mong i-dump ng ganito. So, alam mo, pag masakit. So, parang depende rin sa sitwasyon. The answer would be, parang biglang nandyan na yung sagot. May mga times na we have to seek for advice and feedback din, which is doon tayo patungo dito sa ating project na may mga sitwasyon na uncalled for na kailangan na nating manghingi ng tulong at bilang tayo rin ay naka-experience ng mga ganong cases or may mga experiences din tayo na pwede nating ma-share doon sa magsisimula pa lang na parents, at least hindi man tayo pareho ng sitwasyon, maaalala natin na, ay, may in guide. case like this, parang may guide na kayo. Subukan nga natin, di ba? In case like this, if it doesn't work, or if it doesn't work, at least na-try mo, then, from doon sa natutunan mo na experience ng iba, you try to think of a way, a better way, or a better solution doon sa the same problem at hand. Ganon din yata tayo narinig din natin, subconsciously, na-record lang sa utak natin. Then, nagagawa din, kaya natin nagagawang solusyon yung ibang, paano na nga ba, anong gagawin ko pag ganito, di ba? Kasi minsan din may mga, yung sabi mo nga may postpartum, so, honestly, minsan din may mga madalas CSA, nakakalimutan din kami. Ayun, nakakalimut. Yun daw yung side effect ng CS, makakalimutin. Kaya, sorry naman. Charos. Kaya yung sasabihin ko sana, nakalimutan. Biro lang po. So, ayan. So, bakit natin, yan, sinisimulan namin sa motherhood and parenting, yung mga ganun na pinagdadaanan ng women, especially, we want to embrace also those moms or women who are going through like that na walang mapagsabihan. Yeah. In our case, we are very blessed that we have partners or we have family members or we have someone in our circle na pwede nating ma-share, and we can actually, right now, we can talk about it. There are situations kasi na hindi we are aware, we also are aware, and alam natin na may mga sitwasyon din na hindi masabi talaga yung pinagdadaanan, and wala silang mapagsabihan doon sa kanilang nararamdaman or nararanasan. Yeah, sure. Maybe because kasi kapag minsan pag nag-share tayo ng mga experiences natin, minsan naju-judge tayo. Kahit naman parang subconsciously rin na may nasasabi yung napagsasabihan natin ng problems natin. Pero parang feeling natin kasi minsan naju-judge na tayo because of the situation that we are in. Or kasi hindi ito yung gawin mo. Diba? Yung parang yung anong tawag doon? Pinagalitan ka pa, no? Oo, tapos yung mga unnecessary comments, side comments, comments or advices na ano ba naman kasi yan? Dapat kasi ganito, ganyan. Dapat kasi ako noon, ganyan. So, we want to have yung relationship rin na wherein mothers, most especially rin, na makakapag-share sila, of course, without judgment. Kasi nga, this is your situation, this is your experiences. Parang yung sa amin kanina, yung na-share namin, kahit we have marami kaming common experiences, pero yung sineshare namin ngayon, at least makaka-relate kami, pero we know rin na with each other, hindi naman namin siya ginajudge na ganito yung ginawa mo, ako kasi ganito yung ginawa ko, dapat ganun yun yung bakit ginawa kasi mo. ganun yung ginawa mo? Di ba ang hirap? Bakit hanggang 6 years old? Hindi ba yun yung ganun? Actually, growing up,
kung hindi rin malakas yung foundation ko from my mom and from my siblings na bilang naunang nanay, at hindi rin ako nag-alaga ha. So hello sa mga pamangkin ko na napalo ko yung mga ganyan. Favorite nila ako. Mama din kasi tawag nila sa akin. So ako actually ang Mama Iya ng mga pamangkin. So they call me mom also kasi yun nga, minsan spoiler. Minsan sa akin tumatakbo. So yung ganang sitwasyon, di ba, na baligtad din eh. Yung anak ko, sa tita din nagsusumbong. Di ba? Kaya nga tita is like, Oo, gano'n. Pagiging tita is like. Minsan, gusto rin natin i-share yung pagiging tita. Ako bilang tita kasi, pag nagre-reklamo yung yan, pamangkin, hindi mo na ako sumasabat eh. Parang, okay, tell me more, what happened? What happened? Pero pag nanay ka kasi ang role minsan, ano ka ba naman kasi? Baka naman kakagad eh. Hindi natin yan maiwasan. Aware tayo doon bilang magulang din. Pinapangunahan din natin. So, ngayon na malaki sila. Kasi nung younger, di ba? Nung younger, aware tayo dyan. Medyo may pagkaano pa tayo na pag yung disciplining strategy natin with si kuya, tapos ikaw, tapos ako yung sa husband ko, tapos ako. Habang lumalaki, napapansin mo na yung difference ninyo on how to discipline. Sino yung mas lax sa inyo? Sino yung mas lax? Yung husband ko, syempre. Kaya nga love na love ng mga kids. Pero ako baliktad. Ako yung strict. So, may pagka-strict din naman. Ay, hindi. Baliktad pala. Siya yung strict. Ako yung medyo lax. Kasi I come from a strict mom and a very lax dad. Okay. So parang yung strict, ayoko dating pinapagalitan ka, yung lagi yung mapapalo ka, ganyan. So ayoko yun. Yung tatay ko medyo lax, so parang medyo friend, ganyan. So when I noticed na siya yung mas strict, I had to be like my dad. Okay. Kasi parang ang hirap palang sabayan. Sinubukan ko rin. Pag binabalikan ko yung pagiging nanay, may moment ako na yung ngarag ka na kasi yung pagod ka na all day, yung nag-iisip ka pa, tapos I work at home, so ang kulit. And may one time talaga that I know I got really bad, and I throw the pillow, parang stop, yung ganyan. Tapos magugulat yung bata. Kasi ikaw yung lax na parents. Tapos nagulat siya ganyan. So tatahimik yan. Then you wonder. Then I have to, sinubukan kong i-pacify yung sarili ko. Biglang masyashock ka na lang na, oh my God, ba't ako nagalit, di ba? Bilang nanay, ano? So what I'm trying to say is, I'm not encouraging you to get mad like that. Pero what I'm trying to say is, it's normal, di ba? Normal. Normal na magalit na to show na meron ka ding emotions. Oo. Kasi, I heard from a psychologist na sabi nila, kapag naman daw, inaalaw mo yung ganun na hindi ka rin nagagalit, it's like your kid is also watching you and they are learning from what you're doing and what you are not doing. Ang hirap pong maging magulang, ano? Yes, kasi kayo talaga. Tayo yung role model nila. Kasi 'di ba sabi nila, hindi nakikinig ang bata sa sinasabi mo, pero yung ginagawa mo, yun yung sa mata ng bata. Yun yung fina-follow talaga nila. And it's actually very true. Ngayon nga, ano na eh. Buti nga nag-life coaching pa ako nun. Kasi nga, actually, yung panganay namin nun, nung after ko nag-life coaching, he noticed something different sa akin na. Change. Sabi niya sa akin, Mommy, you look happier. Sabi niya, sabi ko talaga. So, ever since then, parang, okay, meron yung times talaga that, gusto mo pa rin i-control yung sarili mo. Okay? Or kung galit na galit ka sa mga anak mo, ang mga bata naman ngayon, I think, in this generation, it's better for them na yung kausapin mo talaga. Ano ba yung reason kung bakit, medyo tumataas yung boses mo at the moment.
Nakagalit ka pala oo, sa husband, gano'n. bakit ka nagagalit? Okay, bakit ano ba yung naging kasalanan? Hindi naman talaga yung kasalanan, pero ano ba yung reason, pinaka-reason kung bakit nagagalit ka sa kanila, ganon. Ano lang, ang na-notice ko lalo yung sa mga boys namin is that it's easier for them to be disciplined if you talk to them. Yung reason, you reason out why are you getting mad at them. Kasi yun naman yun eh. Siguro yung mga kids ko, siguro yung noon kasi hindi nila alam yung reason kung bakit ako nagagalit kasi hindi ko na-explain. Parang how I express lang is talagang pasigaw, ganyan lang. Pero sabi nga ng husband ko, you have to lessen yon yung ganon, yung pasigaw. Oo, kasi nga it will also affect them. Okay? Yun pala, the better talaga, kausapin mo lang. Yung one-on-one, ako nga nagwa-one-on-one kami ng panganay ko noon, lalo pag I can see some changes sa attitude niya na hindi maganda, mga ganyan. So it's same as true with our bunso din, na pag there's something sa kanyang ugali, ganyan, we have to talk to him na malumanay. Ngayon kasi pala ganun na ang siguro nasanay rin ako because my mother Boomer kasi ganun. yung yung mother sorry ko, po, hindi kami nanilisi sa boomer, pero yun yung kinalakhan natin. So, Yung mother ko kasi talagang pag nagsermon yan, talagang malakas ang boses. Relate. Okay. Alam mo na galit na siya. Yung ganun. Pero, at the end of the day, syempre, bati-bati, ganyan. Pero, pagka hindi mo nagawa on time yung inutos nila yung mga ng pag hindi ka nagkusa, alam mo yun, diba? Lumaki talaga tayo. Diba sa kanila, before pa man naiutos, dapat nagawa mo na. Gusto nila yun. Initiative natin. The earlier generation, the baby boomers, like, with respect po namin itong sinasabi, alam po namin na yun din yung kinalakan kasi nila, di ba? Yung nanay ko din, mas takot kasi ako sa kanya pag tahimik siya. Kasi tahimik siya, galit na siya. Yung parang nagtitimpi na lang siya. Pag kasi may boses kang naririnig, gawin mo na. Pero actually, minsan parang napapaganyan ka kasi baka bigla kang paluin. Kasi hindi pa kasi bawal po yung pagpalo dati. So parang biglang, bigla kang gagano. So actually, napapaganyan kami. Kailangan, alam mo yung, ngayon ko nare-realize din yung paano ako nagsermon sa mga kapatid ko. Sabi ko, bago pa lang kasi iutos, gawin nyo lahat. Alam pa ulit-ulit. Alam mo yung reason, hindi ako nagagalit kapag may consistency. Consistency. Parang lagi kang nagaganon na, alam mo naman after kumain, huhugasan ng pinggan. Yan, si hugas pinggan. Yun din ba problema din ba na? Kasi parang nakikita ko sa social media lagi, minsan yung mga hugas pinggan sa loob ng bahay, yun yung dapat alam kapag medyo may teenager ka na, yung chores. ang bilis dating mag-utos, pero nung medyo teenager na sila, yung chores na parang wait lang, parang ginawa ko na naman tas hindi. Alam mo yung gusto mo rin na minsan, gusto mong sumama sa chores, so ka din. Ginawa mo lang, parang umupo na silang lahat. Naririnig ko yung mga rant ng moms na kasama natin and parents ngayon na yun yung rant nila sa chores. Paano ka ate sa chores? Kasi boys yung sa'yo. Hati-hati kami lahat eh. Hati-hati kami lahat. Pero one thing that I've learned yung sa life coaching nun, yung meron din kasi kaming mga seminars on parenting. Like what I've mentioned kanina, iba ang parenting natin sa mga toddlers, baby toddlers, ganyan. Iba rin sa mga yung school na, yung nasa school na, yung ages na na may before peers pa na sila. before pa mag-teenagers yung mga yan. Iba rin yung sa teenager. Lalo ngayon na nag-transition kami, na may teenager na po kami. And tama yung sinasabi niya na pag chores na pinag-uusapan, yung word na wait lang, yung saglit saglit lang, Guraypay. tapusin ko lang to, yung mga ganyan. Originally, when siguro noon way back, pag may inutos ako, parang parents natin na dapat nagawa mo na, ganyan.
Pero, all the while, Tingin pa lang, nagawa mo na. oo, Oo. all the while, parang naintindihan ko rin yung part ng panganay namin. Kasi, when it comes to yung schoolwork naman, very responsible naman siya. Also naman yung bunso namin, very responsible sila. Wala akong masabi, kumbaga. They were disciplined that way na pag nasa bahay, alam nila yung mga dapat nilang gawin, assignments muna or something. Pero there are times pa rin naman na in reality, na hindi laging ganun na assignment muna. Meron yung consistency. Times, meron yung times, 'di ba? Games muna. Siguro sa amin mag-asawa is that we are also observing our children. Kasi syempre in the school, how many hours sila doon? 'Di ba? So medyo siguro pagod na pagod sila at that moment. Medyo nag-unwind rin sila at the moment. So sabi ko, okay, I'll let you play for a while. Pero after your game, lalo pag in-game, yung mga in-game na yan, actually ako hindi rin ako makarelate dyan because I do not, diba, I do not do that. Pero sabi ko nga sa husband, sabi ni husband, ganito kasi yung game na yan. They cannot pause it, ganyan. So sabi ko na lang, okay, after your game, okay, you do your chores already. So may mga dealings kami dyan na hindi hahantong sa kailangan kong sermonan yung mga anak ko. Kasi yun nga, yung nasa point na, lalo yung mga teenager. Yung teenager namin, blessed pa rin talaga kami kasi he is very responsible pa rin naman hanggang ngayon. And nagiging role model na rin siya ng bunso namin. So, both of them, responsible naman sila when it comes to chores. Even the daddy, nag-chores rin naman. So, lahat kami, hati-hati sa chores. Ayan. Yun. So, actually, in my case naman, for those moms or parents or yun nga, we tried na pareho kaming mag-work and it's difficult. Yeah. So, I stayed home and do my freelance work. Actually, when it comes to freelance, hindi yung common na kagaya ng iba na naka-work. No, it's I am the one accepting my projects. Artista lang, ganun. Mga ganito, mga dealings, oo. Ako yung nagmamanage ng projects and clients. So, minsan, binibigay ko na kay husband, di ba? Project na to, sa'yo yan, parang ganito. So, sa household na pareho kayong professional, the communication, I guess, is, I think it's way smoother, But in cases like in households na medyo hindi pantay, I've noticed, I've observed na medyo tagilid yung pag magkaiba ng industriya or magkaiba ng profession, medyo tagilid yung communication. Medyo magkaiba yung communication. And I am aware na yung mga ganon na sitwasyon, parang minsan napapasabi tayo na we're blessed kasi pareho tayo ng wavelength, ng kausap mo na yung alam mo yun, na pwedeng sabihin na, baka naman sa susunod, may ganun kayo, may banter kayo na ganun, kasi naman, ganito, ganyan. So, merong mga argument about things na hindi nagagawa or about sa bagay. Kasi ako talaga sa time, very open time. Ako yung nag-a-adjust ng oras. Pero pag din ang dami kong tanggap, lahat sila nag-a-adjust sa akin. Alam mo yung gano'n na parang matulog na kayo, mauna na kayong kumain kasi meron akong Zoom meeting. Meron pa akong Zoom meeting. Tahimik muna kayong lahat kasi magdi-deliver ako ng speech ngayon. May ganyan. Hindi muna kayo mag-games kasi yung internet maglalag. Gano'n na magdi-deliver ako ng speech o mga ganyan sa cases. So, meron din namang things na minsan yung anak natin yung nagre-remind sa atin na nakakalimutan na nating maging parent. May time, diba? Kasi parang may comfort, lalo na sa season ng comfort, yung medyo komportable na tayo. As komportable na din kayo as parents sa isa't isa, mother and father sa isa't isa. And then biglang, syempre, may mga natututunan si kids sa school na bawal daw itong ganito, bawal yung ganyan. And then suddenly, with the permission of my husband, ganito sabi ng anak ko one time, that, Papa,
you have to think about your priorities. Think about my future. Alam mo yung ganon, like whatever the context of that is, it stuck on my mind and then nagtinginan kami. And then alam na to ni husband kung ano yung ibig sabihin sa priorities, di ba? As tayo din, naririnig natin yung sabi nila, you go on dates, you go out na kayo lang dalawa at hindi niyo may sama. Ako kasi nahihirapan ako na hindi maisama yung anak ko. Laging kasama ko sila sa parang, we're trying pa rin na, sige, dalawa lang tayo. Pero iisipin ko pa rin, sana kasama natin si Hans. Sila rin naman ang pag-uusapan. Oo, ganun din, no? Ganun din. Parang sila, yung pag-uusapan nyo din lang kung anong gagawin nyo kapag ganito si Hans, anong pangarap niya. Because even those things, ang hirap din kasi yung generation nila are very, sabi ng iba, woke, pero parang hindi, iniisip ko ate, bakit yung anak ko masyadong awake? Masyado siyang awake sa reality. Alam mo ate yung, this is our situation now, we have to prioritize because sabi ko, naririnig ba niya kami? Or maybe naririnig nga niya. Kasi, even to the point of saying na, you know, mama, you won that, kasi tinitingnan niya yung trophy, sabi niya, you won that prize because you said a joke. What was your joke again? Was that something about the chicken that I told you? Alam mo yung ganon. So, parang biglang, gusto mong magalit kasi ano bang sinasabi nito? biglang kasi siyang nag-interject yung bigla siyang nagiging 30 years old magsalita, yung parang ganon na yung nabibigla ka na wait lang, 10 years old ka pa lang anak ko, masyadong advanced yung mga tinatanong niya, yung mga question niya, hindi ko alam kung saan ba galing. Kasi sabi natin kanina you have to reason and you have to tell them the reason. Now, in cases na ganun yung tanong, hindi mo alam kung magsasabi ka ba ng actual. Kasi hindi ka pwede magsinungaling kasi sisingilin ka niya in the future. So, dito ako, yung dilemma ko is, am I going to explain to him in toto yung totoo sa mga tanong na gano'n? Or am I going to filter? Alam mo yung gano'n? Kami, nag-usap kami dyan. Yung mga realities, yan. Kami, nag-usap na kami dyan. But, marirealize mo naman kasi that lalo yung mga bata na ang dami-daming questions, minsan yung mga questions nila parang beyond already, sabi mo nga yung or beyond their age already. Sometimes we have also to be honest with ourselves kasi social media is just a click away, kumbaga, di ba? A view away. So, meron talaga silang mga pick up na makikita dyan. Kaya nga, yung mga questions nila, we really have to sit down with them and talk to them. Ano ba kasi yun? Yung parang parang nag-uusap lang talaga kayo about the topic. Sa amin siguro in filter casual type. Dialogue, conversational. Pag filter type, syempre parang na lang, you use words na appropriate sa kanya at the moment. Yung hindi naman masyadong vulgar type. Okay, kasi nga minsan sila yung magpapulis sa'yo pag vulgar ka dahil. Yeah. Kaya may mga questions sa amin kasi lahat ng questions nila as much as possible we really want to know. And to explain to them kasi nga marami talaga silang questions, lalo yung panganay ko rin na teenager ngayon na very pressured sa mga peers niya. So marami yang mga katanungan. Ayan. So we cut this short muna. Pwede tayong mag-part 2 ng ating experiences. Yung itong parenting na to, and like,
today's episode, ang natutunan ko, ate, is as a parent, continuous talagang learning. Yes. And yes, there are things na gusto nating maituro at hindi sana muna matutunan, but we cannot actually stop them from growing and knowing more things. Lalo na pag sinasabi natin na restless learner tayo, lifelong learner, di ba? Tapos biglang hindi natin, and then we stop our kids. I think, even if it's beyond their age, kasi ganun talaga, may mga fast learner din in our case. So, ito yung mga bagay na gusto nating i-share dito sa episodes na to. Even the succeeding episode na ito. That's why we also welcome questions. We also welcome experiences and stories from you. Comment on this episode. Message us and ask questions. Share also your experiences. Yeah. Kahit ano po na itanong ninyo on parenting, we're not saying that we know the answers, but let's talk about it, let's process it. For those first-time moms, for those first-time na parents, we will be listening kung ano ang inyong mga stories, the things that you would like to ask as well. Kagaya ko din na gusto kong, may mga gusto akong itanong din kaya, ako lang ba yun? O kayo din? Mga ganong Normal question. pa ba yun? Oo. Yung ganon. Normal pa ba ako if I ask that? True. Because as for me, I really don't answer. Sometimes I will tell my kid, anak, at this moment, I cannot respond to your question. And then he would be bombarding me with a lot of questions. Baka may mga kids din kayong ganon. Or if you have kids that do not even want to communicate, na ayaw makipag-usap din, and kayo gusto nyo sana na makausap nyo, let's try to find out. There are experts probably in this community. We're not claiming that we are experts, but there are experts out there na we can tap. Yes. We can for it. Yun. Kaya tayo may platform na ganito, ate, no? Kasi pinapalawak natin ang community natin so that we can be together, we would learn from each other, and that's why we want to embrace a safer community. Of course naman, kaya nga Arako. Yeah. Yan. So, of course, subscribe sa ating no? Taraki TV sa YouTube, and of course, in our Facebook Follow us on TV, Facebook, right? Taraki TV as well. May page ako, Coach Karen Sebio, and my page din. I have an author page, Yes. author's page, no? I have an author's page that I just changed into Metaphor Scribe. Because ito nga, may mga bagay na metaphorical at hindi natin naiintindihan. Yes. So, figurative yung mga ganyan, yung mga questions. So, kaya tayo nagpalit na into Metaphor Scribe because I also would like to understand some of the things. We also would like to, baka po, may share ninyo, anong ibig sabihin ng mga bagay na ito. Diba? Mga literal meaning na yun pala yun. So, yan po. Pa-share din po ng stories ninyo. Yes, of parents. course. And of course, meron rin kaming mga podcast. Kanya-kanyang podcast. I also have the podcast that's A Tale of the 25 Centavo Change podcast, wherein I am sharing the story of how I wrote this book, the 25 Centavo Change, A Tale of Loss and Values Gained, and even the wisdom that we get from plain moments every day, and even yun nga, metaphorical wisdom that we learn from the 25 centavo coin. Yan. Ay, ako naman is yung tama ba to? Yung Daily Taraki Dose with Coach K. So, sa akin naman, I'm into acronym thoughts kasi nga it's easier for me to explain, and it's easier for us to remember yung mga steps, mga ganyan, in life, life experiences. So, yan, life experiences. Yes, of We will course. be having more of this these episodes. Yes. Mag-uusap pa kami ni ate ng mga, samahan ninyo kami sa mga pag-uusapan pa namin sa succeeding days. Yes. Because this would be a great contribution on advocacies dito sa atin. It's great legacy na iiwan natin sa mga anak natin. True. Yan. So, this is your author, Mamshi MJ. Yan, isa And author. of course, Mamshi? Mamshi na rin. Mamshi Karen, ayan, of Project Arako. Bye! See you next episode. Yes. Samahan niyo po kami. Bye-bye! Bye!